Mga kapatid, kanino ba ang tithe? Pastor Caleb, sino bang may-ari ng tithe? Ang sabi po sa Leviticus 27 verse 30 and 32, now all the tithe of the land, of the seed of the land, or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy to the Lord. So, Pastor Caleb, yung tithe, yung ikasampung bahagi sa Panginoon, Sa kanya talaga. banal ito sa Diyos. Actually nga yan, hindi lang talaga yung tithe. Actually, pati yung 90% kanya. Opo. Pero ang hinihingi lang niya, ibalik yung ikasampu. Yan. Sabi pa dyan, for every 10th part of the herd or flock, whatever passes under the rod, the 10th one shall be holy to the Lord. Yung ikasampu, banal yan sa Panginoon. Ito. Ano po, kaya kinakailangan ibalik yan. Kaya, pag tinignan po natin, basahin ko na rin itong nasa Handbook of Seventh-day Adventist Theology. The Israelites were commanded to tithe all the yield of their seed, which comes forth from the field year by year. In this way, the covenant people showed love and respect for their God. In all things he was to be first. Honor the Lord with your substance and with the first fruits of all your produce. So dito makikita natin, mga kapatid, na ang bayan ng Israel, binibigay nila. Actually, pag kumita na sila, may nakuha na sila, inuuna talaga nila yung tithe. Hindi yan hinuhuli. Sa atin, wag mo nating practicein na, magkano na lang ba itong ko? Mag-tithe pa ba ako rito? Kasi panghihinayangan mo na. Last option na lang. Pag ginawa mong last option, pero pag ginawa mong priority ang Panginoon, sabi nga ng Panginoon, subukan mo ako. Diba? So, Pastor Carl, ibigay ko rin sa iyo yung pagkakataon. Para makita natin yung pagiging katiwala ng mga possession at itong kahalagahan ng ikapo sa atin bilang mga mananampalataya. Ayun po, kahit sa New Testament po, actually, marami nagsasabi na kahit sa New Testament, sinasabi nila na, sa New Testament, wala namang binanggit na tithes. Ibig sabihin, wala na yan. Yun po, hindi po natin sinasabi na yun po ay totoo. Yes. Actually, sa New Testament, mas pinalawak pa nga po. Hindi po yun inabolish. Ito po ay mas pinalawak pa. Bakit po? Bukas in-establish lang sa New Testament ang puso. Dahil ito po ay tinatransform ni Jesus. Gusto ko pong bigyan, Pastor. Ito po ay prinsipyo lamang din na nakita ko po na interesting din. Sa Acts chapter 20, verse 32 to 35. Ito po yung huling mga salita ni Pablo sa mga kanyang mga followers dito po sa Ephesus. Ito po sabi sa Acts chapter 20, verse 32 to 35. Ayan, pwede po natin ma-flash sa screen. And ito po yung kanya pong huling mensahe. Ito po yung sabi niya, sa ano pong paraan niya ginamit na panghikayat sa mga ating mga kapatid na magbigay ng kanila pong mga kung ano man po ang kanilang pagmamayari. Sabi dito, at ngayon ipinagtagubilin ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya. Ang kanya pong ginagamit na dahilan para po magbigay ang ating mga kapatid ay dahil sa biyaya. Dahil kayo tinubos ng biyaya, syempre kayo rin po ay magbibigay dahil gano'n na lang ang pagbibigay ng Diyos na makakapagtibay at makapagbigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng langit na mga pinapaging banal. Ayan po, tayo po yung magbibigay dahil dito. Verse 33 po, next verse. At sabi dito, hindi ko iniimbot ang pilak ni Numan o ang mga ginto o mga panamit. Next. Ang sabi po dito, nalalaman din ninyo ang mga kamay na ito ay naglilingkod sa mga kinakailangan ko at sa aking mga kasamahan. Ito po, tumitungkol sa kanya pong mga resources. Verse 35, sabi dito, nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayo'y magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa sa tumanggap. Ito, Pastor, nakikita natin na hindi lamang po, kumbaga hindi po ito inabolish, ito pong sistema dito sa New Testament. Sa halip ito po ay ni-reframe, mas pinalawak, mas pina-expand. Bakit po? Kasi meron na po tayong mas matibay na rason para po tayo po ay makapagbigay pa. Hindi po para mas makapagtago pa o para mas makapag-keep ng ilang porsyentong less. Kundi tayo po yung mas bibigay pa. Bakit? Kasi gayon na lang ang biyaya na binigay sa atin ng Diyos. Na binigay niya si Kristo. Kaya ang sabi rin ni Kristo, mas maigi, mas mapalad ang magbigay kaysa sa tumanggap. Ayan.